2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito, Basista, Paborito, Binmale, Paborito, Bugalyon, Paborito, Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito, mga Tarem, Paborito, Tanjat Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Programan pakarangalan na saray balita, isyu, komentaryo tan anggapoy takot, pagatan panagtila, diretsaan at Radyo Pangasinan. Diretsaan at Radyo Pangasinan. Narangalan kada agaw na Sabado, manlapod oras na alas 7, ianggad alas 8 at kabuasan. Diretsaan at Radyo Pangasinan. Diretsaan at Radyo Pangasinan. Ng kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Diretsaan at Radyo Pangasinan. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapaborito. Araw na naman po ng Sabado. Siyempre, because it's Saturday, muli na naman pong sumasa inyo ang Diretsan at Radyo Pangasinan. Kalop kantabi siyempre sa magteryon kapaborito. Yang mangipasabi na sari balita, issue tan komentaryo ya duga sustotan na panmatalkan sa magteryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabi tima the technical side at sign ago ket sa singkula tatang tanagagik at bulan na Abril at taon 2025.
Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Uy, happy Pangasinan Day! Si Katuyalaman susamay tuan inkianak na sa iluyag tayon Pangasinan na tatang tanagagik. Nung nanunutan nyo, dati-rati, iseselebra tayo tan sa Pangasinan Day at sa may mismon inkianak na the late former Speaker of the House, Eugenio Perez. Pero nan inmirong ya gobernador na luyag tayon Pangasinan si Gob Ama. Governor Amado Totan Espino Jr. Nantopya tatang tanagagik na sara may tutuo mangidaulo na sa may Historical Commission na sa luyag tayin Pangasinan. Say manunan gagamtan dararatan at nasukisok nakabatan naantaan no antuntwa so inkianak no antun agaw talagang niyanak suluyag na Pangasinan. Nan nagmaliw yan sa kay luyag atatang tanagagig. Yajad saman niya pansukisok da atatang tanagagig atan sunal mo da. April 5 manaya. No agak nalilingod sa may taon 1058. Niyanak suluyag tayon Pangasinan. Ibig sabihin, nansayan lugar at nagmaliw ya sa kaya probinsya. Kanyan, malapod saman, yang gatsan natan atatong tanagagig, si Katulaya so sisilibran tayo, April 5 bilang Pangasinan Day. Yan iba na matatatang tanagagig at inkianak na say Radyo Pangasinan. Kanyan we are also celebrating our 6th year anniversary at Sayan Agaw. Kaya I am very proud. Sulungkulan natan may balon uniforme me. Walay akasulat dita natatang tanagagig. If you may allow me unalagyak na daisat. Walay akasulat dita niya paborito kwantumat. Diba? Bali-bali yan to. Thank you nga pala sa sponsor nito mga kapaborito. Antayo dakol sa Manangaro Radyo Pangasinan. At sakit sa rin Manangaro Radyo Pangasinan sa Team Life atatang tanagagik. Si Karaso sa kimot ang ipangaro na sayan palabo atatang tanagagik. Ni pakarat saya so pansilibra tayo na say 6th year anniversary. So, thank you sa Team Life, of course, headed by Councilor Manang Celia Lim, former Mayor Brian Lim, Councilor Irene Lim Acosta, Councilor Red Arfi Mejia, Councilor Alfie Fernandez, Councilor Dr. Amalu Fernandez, Councilor Dada Manawis Reyna, Katakaptan Kantabay Damat Iraditan, Councilor Alvin T. Coquia, of course, Katakaptan Kantabay Damaditan, si Cap Benedict Biab, Tupe Lim Chua, si Leo Quaton, at si Jack Palaganas. Thank you so much. At sa mga iba pang mga sponsors natin, thank you rin. Yung ice cream na maanghang, nakatikim na ba kayo ng ice cream na maanghang? The Chosen One Ice Cream. At syempre, yung masarap na lumpiang Shanghai at saka yung ano yung pansit ka, Sir Joey? Courtesy of Mama Rolls naman. Thank you, Sir Robert Erfi Mejia, sir. Ang sarap. So thank you so much po mga kapaborito And by the way, before I forget, itong araw na to ay holiday naman po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Kaya wala pong pasok.
walang loob, walang trabaho. Because it's a holiday. Pero ang putaputang ni sa panahon, nagikaro man. Ngalngali na sinit subaog lahat atong tanagagik. Nasisinit ka lang talaga actually. Ngalngali ka lang napuldakan. Putang na panahon at atong tanagagik. Imagine, 48 degrees centigrade tayo manaya. Karo man. Kanyan, makasinit na baog. Kanyan umpaway kayo at atong tanagagi, mangawit kayo payong. Tapian dyan tan, walay protection na sa aratay laman nyo, aratay skin. Kalalo aratay flawless na mga skin. Ara may amputi-puti. At sara may andakat, tapian ag kayo mas lalon undakat, man payong kimat. Tapian ag kayo lalon undakat. Ag kayo natuk-tuk, tandakat kilalantin, natuk-tuk kini, agdakila na birbir. Agauntan. Kanyan man payong kimat, ang gano'y ibagadala rito tuya. Ang papayong ni Tret, atuk-tuk kwandaan de. For your protection mat itan. Tanay dyan sa rin unyan panon, wala rin nalulumay. Wala rin nalulumay. Kanyan likod at payong, manbalon kim na danom. Tapian aga napi taktay laman nyo. Siyempre, manlingat kayo, tadyad putang na panaon. Kagyuan ta, nababawasan na may danom at laman nyo. Importante di danom at laman. Tanong nabawasan kay danom at laman. Akuan ta, no akin. Ungkapi ka. Kaya inom kilabat na danom. Diyan sayan agaw balot. Pigara so hit index tayo sayan na agaw. 46 degrees centigrade. Still nasa danger zone pa rin po tayo mga kapaborito. Kaya ingat-ingat sa init ng panahon. Lalong-lalo na sa mga nangangampanya. Ingat po kayo sa mainit na panahon. Tanipulas ni kampanya at atong tanagagig. Agauntan. Pulas ni so sa may panangampanya. At wala anong nang kun viral post natan at Facebook page at atong tanagagig. Walay sa kuya kandidato. Sisirmunan to raramay totoo to. Nagkalalo raramay mampupukot na sa may tarpulin to. Tasay bilibilin to at sikara. Irarayan totoo to, yaman ang ipukot na sa may tarpulin to. Nung ang ipukot ira na sa may tarpulin to, sa ikabay to, kaabay to'y former Governor Amado Pogi I. Espino III. Agalay pangabay to. Sa may tarpulin to, ni Ampar at sa may tarpulin ng former Governor Amado Pogi I. Espino III. Ay makakalikat iray totoo. Makakaimis iray totoo. Ayan kandidato ay dumamat sa estratehiya to. Siyempre mi Ampar ka. At sa kaya kandidaton labalabay na saray totoo, pati si ka nalibit. Agauntan. No ate kandidato labalabay na saray totoo, siyempre no si para may kaamparto, nalibit. Agauntan. Nang ninyupayay, bantayan ipabantay kod si kayo. Tapian iba gayon, agakman titila jay. Tasay kwantay lanti, mangipasabi tayo na say balita, sustutan, duga sustutan na panmatal ka. Agauntan. Nang ninyuyay, bantayan tipay video ay, sir, yung last na video na sinasabi ko, unahin na natin yon. Agi, subraso pan sisirmon to, sa raramay kakaiba to. Akin at agyuin niyang par. Susatay tarpulin ko at tarpulin
ng former Governor Amado Pogi I. Espino III kwanto. O niya ay, so sa may video at ating tanagagi. Di ba kabilin-bilinan ko sa inyo, kayong tatlo, na pag magkakabit kayo ng tarapulin, itabi niyo palagi dito, ha? Ano? Di ba kabilin-bilinan ko na lagi niyo itabi yung tarapulin ko dito, kay Governor Pogi? Dahil pagsamahin niyo man ang pwersa ng China at Russia, babalik at babalik na gobernador sa Mayo 12. O ba't nasan ang tarpaulin ko? Hindi ko makita. Hanapin niyo lahat ang tarpaulin ni Governor Pogi. Ilagay niyo ang hugas sa baba o sa tabi. Dahil itong taong to, Pogi, sure winner yan sa Mayo 12. Ha? Okay. Likas yaw! Ay, nayari man. Kanyan no sakmot so kandidato. Ay, siyempre sa labalabay kung piamparan. May labalabay na sari totoo. May piwagagap na sari totoo. May alag-alagaran na sari totoo. At sa tay nagawang eleksyon at Mayo 12. May pitamitam na sari totoo at ating tanagagik. Taabitil lara. Abiti-bitil lara at ating tanagagik. Yan o nayaring ang ngali dalaguyuran itay Mayo 12 tapian jaruntan atan niya piugagap datatong tanagagi at natuorla ni 37 days more to go before the election halalan 2025. And by the way, tabayanan po ninyo ang ating special coverage sa Mayo 12 po yan, halalan 2025. Hahatid po namin sa inyo blow by blow yung mga kaganapan sa lahat ng bayan at mga lungsod na sakop ng lalawigan ng Pangasinan. Luri kay membaga to may kandidato ay pagsamasamahin man ang pwersa ng Russia at China, babalik at babalik si Governor Amado Pogi I. Espino III. Kasi Pogi yan, kwanto. Good luck sa iyo, Councilor, ha? Antak na libit kamot at inka Pogi ng Governor Pogi, ha? Kanya-kanyang estratehiya tani at ating tanagagi ki, di ba? May nagtatanong. Kasi April na. May bangus festival ba? Nga no, April na atatang tanagagi. Usually, pagka ganitong unang araw ng April, meron na tayo mga activities for bangus festival. Kasi yung ating bangus festival is a month-long festival. Na ang culminating activity po niyan, mga kapaborito, ay sa April 30, kung saan nagaganap po dyan yung Kalutan at Dalan. Na naging sikat po yung Kalutan at Dalan po natin nung tayo po ay maglanding sa Guinness Book of World Records. Nanuhunutan nyo naman. Tinuop ng former mayor, the late Mayor Benji Saplan Lim. So sa tay Bangus Festival atateng tanagagik ng 2002. Ng 2002 at sinali tila yan na break my record na Guinness Book of World Record ya sangkad ko yan ya kalutan adin tiron mundo. But unfortunately, on the first year na nilaunch po natin yung Bangus Festival at atang tanagagik dito sa lungsod ng Dagupan, hindi po natin nasungkit kasi nagkaroon tayo ng mga aberya din. Pero we learned from our mistakes. Yun naman lagi talaga dapat. Na kahit tayo nabubuhay sa ating buhay, there are times na talagang
may mga ups and downs po tayo. Agauntan. But kapag ka po tayo ay down, we are learning from those mistakes that we made. Agauntan. So as we learn, we progress. We improve. And true enough, noong 2003 at ating tanagagig, noong 2003, again, tay dilam, jubak, again at ating tanagagig, nagbid po tayo ulit. And this time, we are so lucky, nakuha at nasungkit po natin yung pinakamahabang kalutan na dalan sa Guinness Book of World Records. And that was the time na naglanding po ang Dagupan sa listahan, yung Bangus Festival sa listahan ng Guinness Book of World Records. Actually, meron po tayong mga markers dyan. Yung isang marker nandito sa tapat ng Bank of Philippine Islands, and the other one, yung isang marker nandun sa tapat ng museum ng Dagupan City. Yung marker na yan yung tanda ng mahabang kalutan po natin. That's how long it was. Yung kalutan natin. And from then on, lalo pang nakilala ang lungsod ng Dagupan at nabansagan yung ating bangus as the world's tastiest milkfish. Courtesy of then the Dagupeños, lahat ng mga Dagupeños under then the leadership of then Mayor Benji Saplan Lim. At yung kalutan dito ginaganap sa A.B. Fernandez Avenue, the whole stretch ng A.B. Fernandez Avenue. Agaon tanatatong tanagagik. Diyan nag-umpisa yung kalutan at dalan na yearly ginaganap po natin yan. Why, apay, akin, bakit? Purposely, dual purpose. Una, para malapit sa mga tao, reachable. Hindi yung unreachable, reachable. Agaon tanatating tanagagik. May easy access yung mga tao. Kasi downtown area No, Secondly, para matulungan yung mga negosyante along the whole stretch ng business district ng lungsod ng Dagupan, yung A.B. Fernandez Avenue. Kasi kapag kadumagsa mga tao, siyempre yung mga negosyo dyan magbubukas din sila. Whatever that they can offer sa mga tao, siyempre sa dagsan ng mga tao, bukod sa kakain, ng mga bangus, na masamsamit, yung balbalingit, no, ikakalot, agaw tanatatong tanagagit. At the same time, magsha-shopping na rin sila. So, kapag ka nag-shopping po ang mga yan, siyempre, ano ang ibig sabihin po niyan? Siyempre, makakatinda sila. Makalako ra atatong tanagagit. At kapag ka nakalako sila kikita sila gauntan. Di ba? Dinatulungan mo pa yung mga negosyanteng yan. Yung mga negosyo na andyan sa buong stretch ng A.B. Fernandez Avenue. Di umbulaslas o anapanda, umbulaslas matso ekonomiya nasa syudad na Dagupan. Kanyang natutuputanyak natan, no walay bangus festival, ay pasensya kila agagik ta. Hindi ko po kayo masasagot dyan. Hindi naman po tayo na i-invite sa mga press con po nila. Hindi ko alam kung ano po yung mga activities nila. Hindi ko rin alam kung meron nga ba. Ito po tupulula, tatang tanagagik. Basta ang tatandahan po natin, nag-umpisa ang Bangus Festival noong May 3, 2003. I'm sorry. May 3, 2003. And the mayor then was Mayor Benji Saplan Lim, na siya pong bumuo ng ideyang yan. That's why siya po'y binansagang ama ng Bangus
Festival. Siya po ang may brainchild po niyan. At katakip nasata niya selebrasyon, watan iramen nanduruman activities, bangus rodeo, gilon-gilon at bali street dancing, wala tayong so kalutan at dalan street party, meron pa tayong inintegrate pa yung pigar-pigar festival yan, inintegrate pa yung pigar-pigar festival dyan, at tapos meron pa tayong 101 ways to cook bangus noon. Pero hindi ko po alam ngayon sorry babalag ito po latatong tanagagik. Hindi ko alam kung may bangus festival tayo this year. Bueno, untuloy tayo diretsaan at Radyo Pangasinan. Kaya din nasarian pakabatan pa imano malalapon ni Saray Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, alas 7:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibad!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Carlos Reyna. Subok na sa serbisyo ang dakilang inenyero. Carlos Reyna, mapagmahal sa mga tao. Kanyang mga proyekto ay kanyang tinutupad. Sa syudad ng Dagupan ay mabuti ang hangad. Carlos Reyna, sa pamilyang naglilingkod ng todo. Makulim maserbitan ng araw nito. Carlos Reyna, sa serbisyo maalaga sa kapwa. Ang aking konsehal, Carlos Reyna. Konsi Carlos Reyna, Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad bunuan binlog. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Dire-diretso sa diretsyahan at Radyo Pangasinan. Alas 7:37 lahat kabwasan. Kaulop kantabi ni siyempre sa magterion kapaborito, magterion lingkor, Joseph Kanilang Bakani. Oy, good luck nga pala sa mga mag-exam today sa Department of Science and Technology or 2025 Department of Science and Technology Science Education Institute Undergraduate Scholarship Examination. Mula sa araw na to, April 5 hanggang bukas, April 6. Good luck sa inyo ha. Alam po ninyo, once na nag-qualify po yung mga bata po dyan na maging DOST scholar, tatanggap po sila ng financial assistance. Kasama na po dyan yung monthly stipend na 8,000 pesos as tuition and school fee coverage of up to 40,000 pesos per academic year. Kita nyo yan ha? 8,000 pesos tuition and school fee coverage of up to 40,000 pesos per academic year. Bukod dyan, meron pang other educational allowances tulad ng learning and connectivity allowance, one-time uniform allowance, thesis allowance, transportation allowance, and graduation allowance. Okay, bali-bali magmaliya DOST scholar. Anto? Nangyutan ha? DOST, it's a government agency, mangiiterman na scholarship. Pero, para makapasa po kayo sa scholarship na yan, kinakailangan pumasa muna kayo sa examination. Because that is not a right. Education is a right, but to be given a scholarship, it is a privilege. Tantandahan nyo yan, ha? Okay, good luck ha sa mga mag-exam today. Ito po yung mga testing center sa Pangasinan, Pangasinan State University, dyan po sa Lingayen Campus, Alaminos City National High School,
Dagupan City National High School at saka Ordaneta City National High School. Good luck! Sana makamtam ninyo ang inyong mga pangarap. Kanina nabanggit po natin, we have 37 days more to go. Tama ba yan computation ko, engineer? 37 days more to go before the election day, which will be on May 12 at ating Tanagagik. Duga, 37 days to go before the Halalan 2025. Antayo tatong Tanagagik ni antayo no dinay who has the most registered voters in 2025. Nandito po yung top 5 vote-rich regions. Calabarzon is the top notcher with 9,714,079 voters. Sumusunod sa Calabarzon ang Central Luzon with 7,699,404 voters. Sumusunod naman po dyan ang National Capital Region, 7,563,520 voters. Ang Central Visayas has 4,438,344 voters at ang Bicol Region 4,053,977. Yan yung mga top 5 vote-rich regions. Ngayon, sa Cordillera Administrative Region naman has the least registered voters in 2025. Ito yung mga regions with the lowest number of registered voters. Cordillera, nabanggit na natin, Cordillera Administrative Region with 1,105,063. Sumusunod po dyan ang Caraga, 1,904,917 voters. Ang Mimaropa, 2,055,827 voters. Ang Cagayan Valley, 2,358,587 voters. At ang Barm, 2,378,828 voters. Naman, sa mga cities naman, yung mga top 10 vote-rich provinces, ito, Cebu is the most vote-rich province in the Philippines with 3,407,780. Pangalawa ang Cavite with 2,447,362. Pangatlo ang Bulacan with 2,173,026 voters. Pang-apat ang Pangasinan. Ang Pangasinan has 2,156,306 voters. Sumusunod ang Laguna, 2 million mahigit. Pang-anim ang Negros Occidental with 2 million. Pang-pito ang Batangas with 1 million mahigit, 1.9. Ang Pampanga is 1.6. Ang Rizal is 1.6 din. At ang Iloilo, 1.6. Pari-parihas. Nagka-diferensya lang sa thousands. Yan po yung mga vote-rich provinces in the Philippines. Ang mga vote-rich cities ay Cabaton-Tipa, Quezon City, 1,454,411. Tinalo niya ang Manila with only 1,142. Sumusunod dyan ang Davao City. Vote-rich din pala ang Davao City. Kanya no wonder, no man ralira, gali karakal. 1 million manaya. Number 4, Caloocan City, 765,000. And then Cebu City, Taguig City, Zamboanga City, Pasig City, Antipolo City, and Valenzuela City. Yun po yung mga vote-rich cities po natin. Pero sana this coming election na tatang Tanagagik, wag nating isipin lagi na kapag ka nabigyan ka ng ayuda, siya na. Wag na wag mga kapaborito. Ito pakakatandaan po ninyo Know that each ayuda did not come from politicians. Ang bawat ayuda na binibigay sa inyo hindi galing sa bulsa ng sino mang kandidato. It was ripped off of every breadwinner's taxes,
supposedly meant for the benefit of her dependents. Ibig sabihin, yan pong mga ayudang yan na binibigay sa inyo, galing sa bulsa ng mga breadwinners na nagbabayad ng tax at atang tanagagik. Yaatan kumunya tax ibabayad ng gobyerno, itadala kumun para sa dependents da, pero ibabayad da ni at gobyerno at atang tanagagik. Tapyan jaruntan sa gobyerno mansan siya at nagawan tumat so trabaho to, anti-trabaho ng gobyerno, peace and order and progress. Kanya wala rin politicians, yung manghitar na ayuda si kayo, know very well, yaatan ya ayuda, it's not coming from their pockets. Kanya wala rin tan, agi, tandaan nyo pare kalupaan da. Tanong manghitar ayudat niya, wala ni reman salita kontan. As if utang na loob mo pa sa kanila. Mas maganda yung serbisyo. Ano ba ang maibibigay na serbisyo nito sa loob ng 3 taon? Wala di parang tayo. Jadluyag tayong Pangasinan. Agontan, akaaral tila. Natuto na tayo. Kanyan say sare tuto. Abiti-bitil, Lara. At sa may dati, gabay dalan ipawil may dati. Dugande. Kayan importante sa ipiliin tayo ang may niiter to may suston serbisyo. Suston serbisyo. Ninang ng yuyay, makapaliklikat ya nakabata na tatong tanagagi ka. Look, walang utang ang bayan. Nakabili pa tayo ng 32 brand new na mga rescue vehicles para sa lahat. Hangarin ko at ng sangguniang bayan at ng bawat linggayanense na paigtingin at palakasin pang lalo ang emergency responses gaya ng usaping medikal, pangkalusugan, at pagresponde sa panahon ng kalamidad. Dahil dito, nakabili tayo ng 32 brand new rescue vehicles na ito noong pandemic para sa lahat ng barangay sa Lingayen sa pamamagitan ng pundo ng LGU without any loan. Patunay ng maayos at epektibong paggamit ng kaban ng bayan. Pakiusap ko, gamitin ito sa wastong pamamaraan na tiyak na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Ang gapoy nilabsanan, tan ang gapoy nilingwanan, tairaya, so kanapagan, tan pilalak dare kabaluyan tayo. Tatak ng isang tunay na lingkod ng bayan. O diba? Yan ang serbisyo. Nathan, abantayan nyo may Mikadwan Committee hearing at Senado. Headed by Senador Amy Marcos. Bali-bali anto. Antayo sandar isot ya nalulukasan. Iraramay issues at atong tanagagig. Akwanta no antoy makasang rason no akin imapirang iraramay imbitadon resource speakers. Tapyan dyan kumununtan at they can give or share o di no makapangiter-ira na paliwawa at atong tanagagik at sara may issue ya gabay ton natupot ng Senadora Amy Marcos tapyan untan at say liknaan to say kanunutan to naliwawaan mat pero unfortunately at agira si masabi sama niya second committee hearing nasa may committee ng Senadora Amy Marcos.
Antayo at saramay at satan niya mikadwan hearing, agi, dakul lalamot ire akabatan tayo at ateng tanagagi. Ha? Sinupla lalamot, binara, kumbaga, ni Senadora Amy Marcos ulit. Yung naging pahayag ni General Torre, ano ba talaga General Torre? Ano ba talagang totoo? Kasi may first committee hearing, sa kwanto ng General Torre is spontaneous, spur of the moment, ang nangyaring pag-aaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero at sa may agawa, second committee hearing ay agi. Sinupla po ito ni Senadora Amy Marcos. Yasay kwanto atatang tanagagig. Impanang ng 2 months interview nasa kaya reporter at kinang General Torre, di man inamin to, yam abayag lamanaya, plaplano datan. Pakinggan po natin yung portion na yan, na sa naganap na second committee hearing with Senador Amy Marcos. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment. Dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan na lang po yung volume. Paano yung, kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daily, no matter what, on that day. So paano po ibinabasa inyo ni PNP Chief Marbil na, how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang sa tingin mo plano. O di ayos. And then the rest, he planned everything. Pero matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkakaroon lang na talagang yun. The opportunity arose. Kita nyo? Kaya doon sa statement na yon, natawa si Senadora Amy Marcos. Actually, doon sa buong proceedings na yon, I have taken note of the following. Ang sinabi ng isang resource speaker doon, isang abogado, PNP has no authority to detain a person and deprive one of his or her liberty except the court. Sige ba ito ni ibaga atatang tanagagik? Say makapan na detain labat at sa kaya too, antay may detain amay singa ikargadakad sa kaya kwarto, di man kalabat agkaon na alis, say makapan gangan labat itan, saray korte tayo at Pilipinas. Only the courts can do that. But the PNP has no authority to detain a person and deprive one of his or her liberty except the court. Tanuan di atatang tanagagik, they will be accused of illegal detention. Tantandaan nyo tan, we are learning from this. We are learning from this. Kasi ang trabaho lang ng PNP is to serve and to protect. To serve and to protect. Yan. Kaya sinupla ni Senadora Amy Marcos muli si General Torre. May punto pa nga doon may hinahanap akong punto doon na pwede bang kasuhan? Ganon I don't know. Okay, another thing. Yung airplane which brought former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, ito pala yung eroplano, the same plane na ginagamit ng presidente on several occasions. Sa katapat natin kasi diman, who chartered the plane? Who chartered the plane? At kung sinasabi ng ating ng administrasyon na ito na binayaran niya ng Pangulo, ganun ba kadali ang procurement? May binanggit si Senadora Amy Marcos na sa gobyerno
pagka maggagamit ka ng pera at atang tanagagig, dadaan ka sa procurement law, yata tawagan da, dakulya proseso tunitan. So hindi ka basta-basta makakapaglabas ng pera. Hindi ka basta-basta makakapaglabas ng pera. That is another question. Agauntan, isa pa, nung binasahan ni General Torre si Atty. Medialdia ng kanyang Miranda rights, Miranda Doctrine at atong tanagagig, bakit hindi dinala sa kulungan? Bakit kasama pa ni FPRRD si Atty. Medialdia sa flight? Di ba? Kapag binasahan mo ng Miranda yan, yung kanyang rights, di ba dapat diretso sa kulungan? Di ba? O kaya sa korte? Another thing yon na naobserbahan ni Senadora Amy Marcos. Isa pa sa mga doktor, bakit pinayagan ng mga doktor sa Villamor Air Base na mag-travel sa FPRRD? Hindi ba meron yung Hippocratic Oath kwanto na hindi dapat pinagbabiyahe ang isang may sakit sa ibang bansa? Another thing na naman yan, kapaborito. Kaya siguro hindi na sila umapir. Mahirap kasi magsinungaling. Kaya kayo, alam nyo, dito ako natutuwa kay Senador Amy. Marunong siyang maghuli ng sinungaling. Kaya siguro may mga tao dyan na takot humarap sa debate kasi sila ay sinungaling. Mahirap kasi yung magsinungaling ka Kapag ka nasupkol ka na, hindi mo na maitatanggi at hindi mo na maitatago ang katotohanan. Kaya siguro they refused to accept debate dahil sila'y sinungaling. Ganon ba yon? Kanya nung kayo ba yung Senadora Amy, ingat kayo. Madali niya kayong hulihin. By the way, congratulations sa ating mga winners sa ating Lucky 6 sa April 5 promo on the occasion of our 6 years anniversary, mga kapaborito, dito sa Radyo Pangasinan, DWJ 88.1 FM. Congratulations sa kay Vilma T. Carrera ng Maluwad, Dagupan City. At ganon din kay Cecilia D. Escorpriso ng Poblacion Oeste, Dagupan City. Yahoy! Tara na dito sa estasyon natin mamayang alas 4 ng hapon. Claim your prize and your cake. Bueno, hanggang pala'y malamya oras sa ating tanagagik at diretsyan at Radyo Pangasinan. Until next Saturday, antabayanan po ninyo ang Throwback Sabado with Joey Baby. Ito po ang inyong magteryalingkor, magteryon kapaborito, yang ipasabihin na sari balita isyatan komentaryo, yaduga sustutan na panmatalkan at rederetsyan at Radyo Pangasinan, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, The Pogi, The Faithful One, Manangaro Lawas, Engineer Richard Olanday. Basta lagi po nating tatandahan, mga kapaborito, lahat kayang-kaya, basta sama-sama. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan, Paborito! Masdan